Good morning, I'm JM Andrada, Network Leader sa Victorious Harvesters, ug ako ang mag-challenge karon sa giving of tithes and offering. Mauni ang part sa atong pagsimba nga involved na atong finances or kwarta. Daghan Kristohanon nga mulikay na ani nga part or dili makatuman ani. So ang dili paghatag di ay kay sign nga wala pa kaayo ka nakasabot sa reason or maybe gapangutana pa ka sa imong self nganong muhatag man. Para asa man nang warta ra ba ni sila or what if wala na'y mabilin sa akoa. Nasultihan ti ka igsoon and by the grace of God mawala na nga mga questions karon. Kay ingon diri sa Proverbs 11:25, those who live to bless others will have blessings heaped upon them, and the one who pours out his life to pour out blessings will be saturated with favor. Ato aning sabton ug mag-focus ta aning two important and powerful words which are heaped and saturated. Heaped means piled up, overflowing, or sa Bisaya pa, nagtapunok. So dili igo-igo lang, dili sakto lang, but sobra, abundant and more than enough. And saturated means fully soaked or nahumol yun. Mura kag sponge nga gituslob sa tubig. Wala na'y dry part, completely filled. So the promise of God is overflow and fullness. But naa siya'y condition. Those who live to bless and the one who pours out. No, so the verse says, those who live to bless others. Notice the word live. Dili sometimes bless. Dili kung naara kay extra, kundi lifestyle yun siya. Giving is not an event na okasyonan lang nimo. It's a way of life. God blesses us not just to increase us, but also to make us a blessing. And pouring out requires trust. So pouring out means releasing, pagbukbuk. You can't pour and still hold everything. No, usahay mahadlok ta. No, what if mahurot? What if kulangon? No, ingon diri sa Malakyas 3:10, dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. Naghisgot ni about sa tithes and ang paghagit sa Ginoo nga sulayan siya. Ngano ni hagit man si Lord? Kay kabalo daan siya nga ang tawo magduha-duha gyud. Ang musulay ra mautong totally gyud nga nagsalig sa Ginoo. Ang paghatag or pag-uli sa tithes or 10% sa atong income or allowance sa mga students, dili na siya kawalan sa atua. It's alignment. Pag-acknowledge na siya nga si Lord ang source sa imong income ug mga panalangin nga imong na-receive. So ang tithes dili ni siya imuha, kang Lord ni siya. Bali nag-remit ka sa tag-iya sa imong abot karon nga semana or monthly baka depende kano sa agabot imong income or allowance. Nga mauna imong dalahon sa simbalay or sa atong cell celebration or ihatag nimo sa imong leader or ila pastor para ni siya sa pagpadagan sa buluhaton ni Lord. No, so ang 10% is required sa tanang mga Kristohanon o kung buot huna-hunaon, mauni ang pinakagamay nga amount nga atong ma-offer kay ato agad ang remaining 90%. So ang prinsipyo sa kalibutan is keep to increase but kang Lord is release to multiply. And sa atong offering, it depends sa imong kinabubuton. Dili ka makabuhilo og hatag. So wala siya limit. So you pour out or ibubo nimo unsa kadako imong pagpasalamat sa Ginoo. So naghatag ka nga mapasalamaton o balipayon. So when you pour out, you experience saturated favor. It means full coverage of God's grace. No, so favor is not just money. It's open doors, protection, good health, peace, unexpected opportunities, and provision beyond explanation. So short testimony, since bata pa ko, gitudluan ako sa akong parents na mag-tithes and offering. Sa una, tinag 5 or 10 to 20 pesos lang akong tithes and offering. Hantod sa gadako, kay wala lang man nag-bless si Lord sa kuha sa kwarta, kundi appeal sa skills na ako, gi-increase niya. Akong mindset, iyahang gi-change nga mag-improve and to make plans sa future and to spend money wisely. And ang priority is ang paghatag diha sa buluhaton ni Lord. So sa favor ni Lord, bisan asa ko moadto, ginapamit ko niya sa mga right people. Although layo ko sa akong parents, pero secure kaayo and safe akong pagkinabuhi. And ang pinaka-important is, kami tanan sa akong family ani naka-experience. Kay kutob sa magtuman sa Ginoo, paboran jud niya. Always remember igsoon nga when you give, you are positioning yourself to be filled. So challenge para sa tanan, na sugod karon ayaw paghatag out of pressure. No, ayaw huna-hunaa nga basin mahutdan ko.
Huna-hunaa nga mapuno ko sa panalangin ug mababad ko sa pabor sa Ginoo. And if you truly love the Lord, giving comes naturally. So kana lang ug mohatag ta uban sa gugma ug kalipay.